Brad, lalagyan na natin ng puro, makinis na yung hanggang doon sa tulo. Nasasalansan naman natin ng mga bato yan bago natin takpan ng upa. So, makinis na yan na. Mga brad, isang napakagandang umaga po sa atin lahat. Edward, saan galing ka, Edward? Yung ba yung ginagamit natin mga timba? Dapat yung luma na gamitin nyo, ano? Kasi nagagamit natin yun. Kaya mga kabrad, ito na ang ating accomplish ngayong bali ilang days na. Parang 11 ba? 12 days. 12 days natin. Isang poste na lang tayo mga kabrad dito. Ayun. Ito na lang yung performa nila Nonong. Ayan yung mga binabaklap na Nonong. Tapos lilipat dito mga kabrad. So ito na mga kabrad ang gagawin natin dito. Dahil ito yung merong leak. Kasi nagkakaroon tayo ng problema rito. Ito nga yung sablay yung kaagawa. Dahil dito, kung papapansin nyo, itong tiles, pantay dun sa kabahayan. Tapos yung pinaka-floor drain, andun yun ang pinaka-sablay na ito. Ngayon, pag umuulan dito, pag malakas ang ulan, tumatakbo tubig. Yan, papunta pagpababa. Tapos kumakatas dyan, pumapasok doon. Ngayon, ang gagawin natin dito mga kabrad, papalitudahan natin to. Yan. Pero ibinaba natin mula doon, bumaba tayo ng at least mga 10 cm dito. Tapos ngayon, papalitudahan natin yan ng may sahara. Tapos, pipinisin natin ng may puro. Ayan. Para hindi na kumatas. Ito, yan. Pero dito, meron pa rin tayo ritong asintada. Ayan. Meron tayong open canal. Mapapansin nyo, mas malalim din. Yan. May asintada. Tapos open canal naman dito sa gilid. Ayan. Basta bubuhusan na rin natin to. Wala, dapat pala ito, mabuhusan na. Pagkatapos ni Don. Ha? Diba? Yung parang hanggang pa gano'n. Hanggang dyan lang ba? Hanggang Teka. dito. Sa bigan at sa ibig na to. Hindi. Ito namang niyan, biga natin na to. Ito, yan, di ba? Yung papatong nyo, hanggang dyan ka lang. Alam mo na. Kaya lang, palalabasin mo yung bakal. Pinakatay niya. O, hindi ba? Siguro pasinsil nyo yung poste na yan. Palabasin nyo yung bakal, tapos duduktungan nyo. Kukonektan nyo ngayon yung biga na yun dun. O ngayon, pag nakakonekta na doon, dito naman, yung biga, papatong lang tayo dyan. Dito, patong lang. Pero, nakakonect pa rin kayo doon. Ha? Ito, biga na. Oo, biga na rin yan. Wala na. Yan, kukonekta rin tayo dyan. Pero aabangan mo ng yan, dowel. Tapos, isa pa, ito, magpalabas kayo dyan ng bakal siguro. Oo, dyan. Palalabasin nyo para ikukonekta naman natin doon sa biga. Tapos diretso. Kasi mag-aasintada pa tayo dyan sigurado eh. Yan ko lang yung detalye niyan. Baka siguro ang klebe na ng paano natin pababa na. Kapag Oo, sa bubong. Kasi ito, di ba pag Ito? Meron to. Ay, doon. Hindi, meron yun. Kulat din na ko. Ayan, Pwede naman daw po. Ito mga kabrad ang ginawa natin dito. Pinagitadahan yung ilalim. Pero ito, meron ng sahara. Nilagyan na natin ng sahara.
Yung mga kabad, yung Sahara na yan, yun ang mangyayari niyan. Pagkatapos itong napalitadahan, pupuruhan natin yan yung makinis. Tsaka natin yan yung tatapunan. Pagkatapos na dito sa kabila, ito, open canal. Ito, may open canal dito. Tapos ito, patwalk to. Ayan, patwalk ang ganda niyan. Ayan. 1 meter yung pinaka-patwalk natin dito. Para yung tubig, kumbaga, galing dito sa taas, baba na rito. Hindi na, pumasok man dito yung katas, hindi na siya makakalabas dyan dahil may waterproof na. Sisip-sipin na siya ng lupa. Hindi na siya makakarating doon. Kasi yun ang nirereklamo nga nung bahay na ito na ginagawa namin. Pagbagsak ng tubig dito, pasok doon sa floor drain. Kaya lang, sa sobrang kapag malakas ang ulan, hindi kinakaya ng drain, pumapasok na doon sa loob ng bahay. Maganda pa naman yung loob ng bahay na yan, kaya lang, pagka umuulan yun nung nagiging problema nila. So, pagkatapos na itong palitadahan ito mga kabrad, pupuruhan yan ito. Sigurado nang hindi kakatos ito mga kabrad pagka ito may patwalk na to. Tapos dito may asintada. Yan. Tapos kanal. Yung kanal naman na yun dito tatakbo yan. Iikot. Yan sa kanto ng kapapansin ninyo yung ano yan, sa ilalim niya may open doon. I-ano natin doon, lalagyan natin ng kanal na pupunta na doon sa gilid. Doon sa gilid ng bakod. Dito meron pa rin dito ang patwalk yan sa ganun. Pero yung lahat yun may kanal. Kasi dito mapapansin nyo ito mga kabrad yung aking area. Yan. Mataas. Pababa dito sa bahay yan. Lalo na ito, nalagyan pa ng lupa. Pero ito mga kabrad, ilan landscape na lang ito. Tapos lalagyan na parang island. Tapos lalagyan ng damo, progress dito. Area na yan. Para kung may progress na siya, pag umulan, hindi putik yung baga tubig na lang ang babagsak dito sa ating pinaka yung open canal. Yung mga kanto na pwede mo hagurin na lang ng kutsara. Tapos papahalo tayo. Pagkaubos lang nito, di pahit mo diyan lahat, di ba? Pagka na, pahalo ka naman ng puro. Puro naman ang yano mo ngayon. Para kuminis ba? Para makinis lang. Hindi. Puro lang yun. Puro semento. Puro semento siya. Yan, para yon, kumbaga, makinis na yan. Hindi na papasok ang tubig dyan. Tsaka ito mga brad dito, itong kanal natin, hinukay na yan, mas mababa kaysa dito ng 10 cm dito sa na to. Mas mababa ito. Kaya kung meron ng tubig dito, madutunin. Pero ito, lalagyan natin ito ng mga bato. Yan. Lalagyan natin ng mga bato yan bago natin lalagyan ng lupa. So, dito naman tayo mga kabrad sa mga extension. So, dito naman mga kabrad, ito, dahil ito, lalagyan natin ng bigayan. Pinalabas natin muna itong mga bakal na ito. Tsaka yun, sa ginagawa ni Ka Edward na yun, yan yung hawak-hawak niya palalabasin yun. Para yung duktungan ng bakal, meron doon, angat doon, para merong kakapitan yung ating biga dyan. Kaya yung biga na manggagaling doon, papunta rito. Yung biga naman na to, kukonekta natin doon. Pag nilagyan ng biga na to, may biga na rin dito, kagaya. Diretso na yan hanggang sa baba. So yun, ganun ang gagawin natin diskarte. Tapos, ang mukha nito, ito, room ng mage. Tapos dito kanto. Dito papasil din tayo dito ng bakal, palalabasin natin yung bakal. Katapos, lalagyan natin ng pinaka tie beam.
konektado naman doon sa pinasinsil natin na yan. Yun mga kabrad, isa yan sa mahalaga. Kailangan yung konekta ng bawat ito kamukha ito, duktong at saka dito yung dating bahay. Pagkukonektin natin sila sa pamamagitan ng tie beam. Magkaroon naman tayo rito ng asintada. Yan. Nakakasigurado tayo magkakakonect. Magkaroon man ng paggalaw yung lupa, hindi hihiwalay itong dalawang to. Hindi siya magkakaroon ng crack. Kaya lalagyan natin dito ng sa pantay beam. Yan, mahalaga yun mga kabrad. Yung tie beam, napakahalaga ng tie beam sa paggawa ng bahay. Dahil yun yung nagsisilbing brace ng inyong, kumbaga, kung ihahambing nyo sa isang lamesa, pag dalawa, apat na paa lang, may ano siya, kumbaga mabuhay, magalaw. Kung ikukumpara nyo, kung lalagyan nyo sila ng brace sa baba, sabay-sabay sila na gumalaw man, hindi isa o hindi naghihiwalay. Ganun mga kabrad ang purpose ng ating tie beam. Para hindi maghiwalay yung konekta ng bawat area ng bahay na ginagawa natin. Yun ang purpose ng tie beam. Kaya yan nagpapalabas na si Ka Edward doon. Dinukot natin mga kabrad yan para i-connecta sa tie beam natin. Sa beam natin na gagawin dito. Ayan. Gagawin natin dyan sa baba. Isagad mo dun sa pinakasagad. Kasi andyan yung pinaka-anid. Sa baba daw nandun. So ayan mga kabrad niya. Tapos papahira natin ng puro para kuminis para maging silyado yung bawat butas ng ating simento. So ayan mga kabrad, napuruhan na yung ganito yung gagawin natin. Pero ito po ulitin pa to. Isang hagit pa ng puro to para kuminis. Ha? Isang pahid pa rito na para kuminis lalo. Para kumbaga yung butas-butas niya maliliit, hindi na makakapasok yung tubig. Ha? Tama. Yan yung aking mason. Aning mason? Ano sa'yo? Ayan mga kabrad. Tapos ganun din dito kung ako kabrad. Ayan, kumukha yung doon. Tapos na magsisil si Ka Edward. Ayan dito. Tapos na siya magsisil doon. Dito naman yung susunod niya. Palalabasin niya yan para makakuha tayo ng bakal na pagduduktungan ng ating poste. Yung poste na yan, i-diretso natin sa taas yan. Brad, nalagyan na natin ng puro, makinis na yung hanggang doon sa dulo. Nasasalansan naman natin ng mga bato yan bago natin takpan ng lupa. Makinis na yan mga brad, sagad na doon. So mamaya makabubuhosan natin ito mga kabrad yan. Tapos ito, mabubuhos bukas, pati pinatitiktikan lang natin ito habang malambot pa. Ayan mga kabrad yung ginawa nating biga. Ayan, yung sinasabi ko nung una na kailangan bibigaan natin yan hanggang dito. Tapos yung bubuhayin yung poste, patayo. Tapos dito sa baba biga, ayan pinasisil natin kay Ka Edward. Tapos doon naman bubuhayin na naman natin yung poste doon. So ganyan mga kabrad, isa sa pinakamahalaga yung kailangan ng paggagawa ng bahay. Kailangan kakakonekta ang bawat beam ng bahay. Kaya importante yun para maiwasan natin yung mga crack. Yan. Importante yan, kailangan magkakakonekta. So ayan mga kabrad, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.